Good morning, sir. How are you? Good, good. Excellent. Yeah, I stayed here last night. Yeah. Nilagyan ko siya ng 3 belis, tapos yan, 1, 2, 3. Tapos, 6 sa taas. Yan, dito yung mga tulis. Yan ang lagyan mo. Kasi, butas ang ano dyan. Para sa straight track lang, hindi pwede sa 45 degrees. Ayan. Ayan na. So yung sa load natin mga kapatid, ayan, natanggal na yung gitna, hinihila lang nila. Good morning mga kapatid, good morning. Nandito na tayo sa ating pick-up location dito sa Eagles River, Wisconsin. Bale, hindi na ako nakapag-video kagabi kasi nagpahinga na ako. Dito ako nagpark sa gilid ng company. Ayan. Ginilid ko lang, So, bale, in-instructan ako na mamaya lang bubuksan nila itong gate, tapos papasok ako dyan sa gate na yan para mag load ako, So pag bumukas yan, aatras ako dyan, and then pipick up na tayo ng ating load dyan, I think machine yung pipick upin natin, ewan ko kung itatarp yan, hindi ko pa alam. Ayun, bumubukas na. Papasok ko na dyan, pasok tayo dyan. So, papasok tayo dun mga kapatid, Good morning, sir. How are you? Good, good. Excellent. Yeah, I stayed here last night. Yeah. Nice and quiet. Yeah. Oops.
kapatid, na-stopan ko na yung mga load natin ano doon sa loob. Kailangan na lang natin tarpan, no? So punta tayo doon, tatarpan natin. Ayan o. So, nilagyan ko siya ng 3 belly strap. Ayan, 1, 2, 3. Tapos, 6 sa taas. No? Okay na yan. Hindi na yung gagalaw. So, kailangan lang natin lagyan ng mga to. Ito sa kabilang side. Then okay na tayo. And then meron ditong matulis. Ito. Kailangan lagyan yan. Kasi butas ang dyan. Ito. Okay. Yeah. Okay. Ayan mga kapatid, kapag nagtatarp na ng load, kailangan maingat ka kasi baka mapunta ka dun sa edge, hindi mo alam, and then ma-outbalance ka, malaglag ka. Ang babagsakan mo dyan is semento, no? Medyo mabigat yung tarp na yan at medyo madulas, lalo na kapag basa yung safety shoes mo, no? And kung makikita nyo yung load, merong mga siwang yan, dapat aware ka kapag nilagyan mo na ng tarp kung saan yung mga siwang na yan, yung mga spaces in between, kasi pag may tarp na yan hindi mo na makikita kung nasan. So isang danger yan, kasi kapag na-shoot ka dyan, pwede kang sprain or ma-outbalance, then matumba, no? Or masugatan yung paa mo. Dapat aware tayo kapag nalagyan na ng tarp kung saan tayo tatapak ulit. Ayan, pamakita nyo, pinatungan ko lang ng tarp. At medyo mahirap nang malaman kung nasan yung mga spaces in between sa mga nakalagay na load, So tinatansya ko kung saan ako tatapak. May marker akong tinitingnan kung saan lang ako pwede tatapak. So napakadelikado kapag nasa taas tayo. Buti nga dyan sa company na yan, hindi sila mahigpit, kasi sa mga ibang kumpanya hindi ka nila papayagan na umakyat sa ibabaw ng load mo
kapag walang safety net. And since sa company na to wala naman silang area kung saan magtatarp ka na mayroong safety equipment, okay lang na umakyat dyan sa taas ng load. Pero make sure na maingat tayo habang tinatarpan yung load. Kasi kapag nalaglag tayo dyan, talagang enjoy. Pinipicturean nila yung load dyan. Kumaway ako. Kaya natawa ako. Dahil medyo nag-pose ako dyan. Nakakahingal yung mag-tarp kasi mabigat yung tarp. So inuna ko yung sa likod para ito mag-overlap siya sa ibabaw nung nasa likod na tarp, para yung hangin hindi niya ibubuka yung tarp. Yung trailer ko nandiyan sa labas kasi nga hindi kasya, kung makita nyo hindi maisasara yung pinto pag nakakonect pa rin yung tractor ko dyan sa trailer. Spaces o in between, no? So tumutuloy-tuloy ako dyan in between, nasa gitna ako, no? Para hindi ako ma-shoot dyan sa mga butas na yan. Ito ang isa sa mahirap na trabaho pag flat deck driver ka. Yung magta-tarp ka ng load, isi-secure mo siya, paplanuhin mo kung saan mo siya lalagyan ng strap. Yan, hinihingal ako. Lalagyan ng mga carpet para hindi mabubutas yung tarp at hindi mapuputol yung mga strap. Kailangan alam mo kung saan mo ilalagay, kung ilang piraso ng strap ang kailangan based on length and width, no? Weight, height, width ng load mo, no? Doon mababase ang ilang straps ang ilalagay mo. Magkukumpute ka rin. Ayan. Tuloy-tuloy ako in between doon sa mga load, no? Make sure na hindi ako ma-shoot dun sa spaces nila, no? In between, or else may injury ako. Kaya medyo binabalance ko rin yung tarp para medyo magandang tingnan kahit papano, no? Mabigat yung tarp na lalo pa at basa siya, no? So yung pagtatarp ng load, sa secure mo hanggang pagtatarp, kung mabilis ka na talaga, kaya mo yun ng 1.5 hour, pero kadalasan 2 hours, 2.5 hours, depende kung gaano ka komplikado yung load. Kasi after nga ibabungee mo pa yan tarp. So kadalasan 2 hours inaabot lagi sa akin. So kumbaga yung ibinabayad sa pagtatarp sa company namin, eksakto lang talaga sa oras na gugulin mo. Hindi masyado kalakihan yung bayad ng pagtatarp sa amin, hindi kagaya sa ibang company na
So ayun na mga kapatid, bandian lang natin to, then we're good na, no? Kita tayo maya lang mga kapatid. Tapos na nating itarp, picturean lang natin kasi kailangan natin i-send yung info sa sa opisina, silang natin tong mga ito. So loaded naman na tayo, wala nang problema yan. Lalarga na tayo mga kapatid. Idadrop natin to uli sa Almer, Ontario, sa mismong yard uli. So mag pre-trip na rin tayo. Check lang natin yung mga gulong kasi dito tayo kagabi. Nag-stop, di ko pa na-check yung mga ilaw, mga gulong, So may ilaw. So machinery to, itong load natin, machine. So ilaw, dalawa. Okay. Okay na. So dito tayo nag-load. Diyan tayo natulog kagabi sa gilid. Tahimik dito. Sarap matulog. Okay. We're good to go mga kapatid, yan, may mga down ng mga puno pa rin dito, yung mga I think pine tree yan, pine tree. And nasubukan ko na dito dumaan before. May load ako na lumber gabi, sobrang dilim dito. Nagkataon na yung dumaan ako dito, yung kalangitan is pitch black, talagang wala kang makikita. Pag pinatay mo yung headlight mo, as in para kang nasa lugar, mundo ng kawalan talaga. Yung outer darkness talaga. Sinubukan ko yun na patayin yung para makita ko lang. Kasi yung langit nung time na nagbiyahe ako dito is pitch black talaga, grabe. Ewan ko kung anong meron nung na yun, yung araw na yun nung nagbiyahe ako dito, and kagubatan nito, so wala ka talagang makikita, as in para kang pumikit sa dilim, ganun ang itsura nitong lugar na to, and may mga deer noon kasi winter din yon. I think winter ng 2023 yun Oo, winter yun ng 2023. Meron yung grupo ng mga deers na nasa kalsada, sila talaga lahat. Sayang nga lang nung mga panahon na yun, hindi pa ako hindi pa ako ang tawag nito, hindi pa ako nagka-capture ng mga videos, mga magaganda sana ang mabidyoan yun Kaso wala, hindi ko na-document kahit sa cellphone, Masyado ko na-amaze. Yung bang malayo pa, makikita nyo na pag may dahil yung mga mata nila, pag nasilawan ng ilaw, mga mata lang makikita mo, malayo pa. Yun, ganun, yung mga deer. So yan, may manakanakang mga sasakyan na makakasalubong ka, pero napakadalang, napakadalang na sasakyan dito. Kaya pagka mga logging na sasakyan, logs. Logs ba to? Hindi. O yan, logs ka yan. Mga tracker na logging,
malamig sa mata, no? Okay lang ang winter basta nandiyan yung araw eh. Makikita mo yung araw, tapos nakita nyo naman yan, napakaganda ng kapaligiran, ano? Nagda-drive kayo sa ganito, open country, no? Country road. Refreshing, ano? Kahit pagod ako kanina na nag-tarp dahil madalian ng tarp doon, ano? Dahil kailangan nilang space. Binigyan nila ako ng chance na mag-tarp inside doon sa kanilang ano, no? Sa kanilang loob ng kanilang company nung pinag-pick upan ko dito, no? Sabi nila, sige mag-tarp ka diyan. Medyo double time lang para kasi baka mamaya may darating na sa pick up or magdi-deliver, hindi kasya yung ulo ng tractor doon. So pinutol ko, nilabas ko yung ulo, itong tractor, naiwan yung trailer doon, ano, sa loob. So doon, nag-strap ako, nag-tarp. Kaya napagod ako kasi mabilisan ng kilos dahil gusto ko matapos agad kesa naman ilabas ko yung trailer din doon ako mag-tarp sa labas, ang lamig. Hindi ganun katindi yung ano, minus 14 lang, pero iba yung lamig, di ba? Sa mga nakaraang linggo hanggang ngayon, iba yung lamig, nanunuot talaga, nanunuot. Itong area na to kasi malapit na sa Canada, na ang naghahati lang dito is yung malaking lake ng Ontario at ng Canada, kasi Michigan border na rin to eh. So merong malaking lake dito sa may bandang left ko na nagse-separate lang sa US and Canada. Kaya malamig na rin tong part na to, and tapos mahangin pa, no? Ayun. Ang speed na limit dito is 55 miles per hour lang or 90 kph. May pabigla-biglang mga patrol dito ng pulis, ano? Meron ako nadaanan doon kanina, dalawang sasakyan na para, sigurado yun natikitan. So nag-excess lang ako ng 2 miles maximum sa aking current speed limit, ano. Safe pa yon yung ganun, ano. Pero syempre pagka natanong na natin na nandyan yung state patrol, ano, or yung sheriff, slow down tayo. Pero tumatakbo ako ng above 2 miles dun sa speed limit, so 57 miles per hour para kahit papano medyo mabilis tayo ng konti. Maganda naman ang kalsada, hindi madulas, although dahil ano to, no, country road to, hindi siya ganun kakinis, no? Hindi siya ganun kakinis, medyo alon-alon siya, kaya medyo makaldag ang takbo natin, ano? Pero wala namang ibang mga sasakyan, ano? Ayan, tignan nyo, kagubatan, ano? Puro puno lang, walang kabahayan. May paisa-isa na maliliit na community na madadaanan, pero karaniwan puro ganyan lang, makikita nyo. So ganito, kapag ka naka-load na, may load na tayo, no, ini-enjoy natin yung ano, yung time na nagda-drive tayo, binubusog natin yung ating mata at isipan ng mga magagandang tanawin, ano. And then we try to relax. Kumbaga sa mga truck driver, ano, sa akin, parang sa akin, ito na yung relax time ko, no, relaxation ko habang nagda-drive na, no, cruising speed, naka cruise control ka, no? Naka cruise control ka, then manibela lang, hawak-hawak, then tanaw-tanaw, tingin-tingin sa load para sure, no, pag malinis, straight naman, then medyo tanaw-tanaw ng konti sa kapaligiranan. Kasi iba ang binibigay na kasiyahan ng nature sa isipan at puso natin. Yan ang napapansin ko sa ano ko. Kahit pagod na pagod ako pag nakakita ako ng napakagandang ganito, tanawin, ano, gumagaan yung pakiramdam ko. Medyo nawawala yung pagod ko, no. At yun ang isa sa mga perks ng pagiging isang truck driver. Makikita mo yung iba't ibang lugar, no, na hindi makikita ng sino man kundi truck driver lang. Kanya nga lamang
makikita mo lang siya dito sa windshield, ano? Sa window mo ng truck. Pag may chance ka, pwede ka naman mag-stop. Pag may pag-stopan ka, take ka ng pictures, ano? Ganon. Konting videos para at least ma-document mo, no? Hindi ko pa nagagawa yun, mga kapatid, ano, yung sa bawat state na madadaanan ko. Kung merong may ano bang tawag doon, point of interest or place of interest, na mag-picture ako doon, no? Konting video, tapos i-compile ko lahat yon, then later on pagka in the future ugod-ugod na may babalik-balikan, no? Siguro gagawin ko yun. Maganda rin yung ganun, ano. And of course, yung mga content natin sa YouTube, nandyan yan. I don't know kung forever nandyan yan, pero for sure, as long as active ako sa channel natin, ano, yung channel natin, nandyan yan. Mababalik-balikan natin ang mga pangyayari na na-document ko habang ako ay isa pa ring truck driver, ano. Ganda ng mga ano dito, yung mga bahay na yan, ano. Kung cabin na yan, napakatahimik ng buhay nila dito, no. Napaka simple, tahimik. Yan, mga bahay na yan. Nandito na tayo sa border ng Canada, hindi sa Sarnia, sa Sault Ste. Marie, no. Nagbago ang ihip ng hangin, ano. Tinawagan ako ng dispatch, ako na daw magdi-deliver ng load na to, hindi na daw idadrop sa yard namin. At ang delivery nito is sa Friday morning pa, so meron pa akong isang buong araw bukas na bakante, no. Tayo magagawa kasi yan ang decision nila. So susunod lang tayo at tayo magdi-deliver nito, no. Ito na yung border ng US, ano, Sarnia. Pagpapunta kang US, nandiyan sa left side, no. So tingnan natin kung gagana tong ano, tingin ko gagana to kasi meron ako dito ano, yung iPass, ano. So yan, yung sa left side na yan, yan sa nilalabasan ng kotse na yan sa left, yan yung ano, dyan ako pumapasok para pagpapunta ng US. Ilang beses na rin ako nakadaan dyan. And then after nitong tulay, yun naman ang border ng Canada, no, Sarnia. So duty free, ayan, no. Hindi ako magi-stop dyan dahil, di ba, hindi tayo bibili muna ng US products. Kailangan suportahan din natin ang gobyerno ng Canada sa kanilang pinapakiusap, no, na huwag munang bumili ng US product dahil ginigipit ng US ang Canada. So since Canada ang nagbigay ng trabaho sa atin, so aayon tayo, no, susunod tayo sa pinapakiusap nila. Hindi naman persahan, kaya nga pinapakiusap na kung maaari Canadian product lang muna ang bibilihin ng mga nasa Canada, no. So yun ang ginagawa natin. Hindi muna tayo bibili ng US products. Canadian made muna tayo, and hindi muna tayo magbabakasyon papunta ng US. Yung bakasyon ko nung nakaraan is ano na yun, matagal na yun na naplano, kaya nabili na yung ticket and everything, kaya tinuloy pa rin yun. Pero moving forward, no, hindi muna, no, makiisa tayo, no. Ito yung tulay ng ano, Sarnia Bridge, ano. Ito yung nagdudugtong sa US and Canada dito sa, I mean, Sault Ste. Marie Bridge, Sarnia tuloy. Yung Sarnia dun yun, sa may Detroit. Ito yung Sault Ste. Marie, no, na bridge. Ito yung nagdudugtong. Kung makita nyo, sa parte ng Ontario, halos ang nagse-separate ng US and Canada is malaking mga lakes, ano.
So puro bridge. Mahal ang mga border sa Ontario kasi kailangan ng bridge para makatawid, no? And merong toll gate ang bridge, ang bawat bridge. Hindi busy to, no? So hindi ko pwedeng gamitin tong camera kapag lalampas ko dyan sa ano na yan, pagpababa na, kasi wala akong nakitang truck na kasabayan ko. For sure hindi busy ang ano, ang truck border, ano. So papatayin ko to bago tayo pumasok sa border, sa officer, ano, dahil hindi natin sila pwedeng i-video. Madadali tayo dyan. Mawawarningan tayo, no? June Garcia, the Ayan na. new operating zone has been detected and is Na-detect na pending your acknowledgement na for nasa Canada na activation. ako. So yun, no, kitang-kita ko na dito na malinis, walang truck, no. Kaya ako kaagad ang papasok dyan, sigurado. Kung hindi muna ako agad papasok, papalitan ko lang muna itong ano ko, crossing border ako, no. So nakabalik na tayo ng Canada, mga kapatid. 2 days lang tayo kasi Monday, Wednesday ngayon, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday. So 2 days lang tayo. Monday, Tuesday, 3 In days. 600 meters, turn right on Huron Street, then take the first right. So papatayin ko na, mga kapatid, ano, kasi yan border na, no. Bawal dito ang camera. So nakapasok na tayo, no. Nakalabas na tayo, mga kapatid, sa border, ano. So magdadaan lang tayo dito sa Flying J, no. Turn right Maliligo on tayo. Carter's Way. And then magdadrive pa tayo ng konti. Tumatawag sa akin tong ano ko, yung dati kong dispatch na naging driver. Hindi ko muna sasagutin. Hayaan ko muna siya dyan. So In 2.5 kilometers, turn right on second pangalawang right. araw ngayon na ano na walang ligo. So kailangan maligo tayo ngayon para hindi magdalawang araw, no. Wala kasi tayo nadaanan doon na Flying J sa ano, Wisconsin, ano. After nung na-drop ko, wala na. So pero ngayon dito madadaanan tayo na Flying J sa Sault Ste. Marie. Dadaan muna tayo dito bago tayo babiyahe uli para makapaligo tayo ng maayos. Time check is 5:37 PM. Meron pa tayong 600 kilometers away sa ating drop-off location. So Wednesday pa lang ngayon, Thursday bukas. So buong araw bukas wala akong gagawin, pero sabi ng dispatch ko is gagawa nila ng paraan na makiusap na ma-unload ako bukas. Pero I doubt kasi syempre sinasabi lang nila yon para maapis ako, no, sa aking kasi syempre sino ba naman ang may gusto na maghintay ka ng 24 hours ng wala kang kinikita, di ba? So para lang maano ko na ano, sabi nila gagawa ng paraan, pero ang totoo niyan talagang walang hindi madi-deliver to ng bukas, kundi Friday talaga naka-schedule to. Kasi ang unang sabi nila sa akin, idadrop ko to sa yard namin. Pero siyempre nagkalkula sila, no? Kung ang magdi-deliver nito city driver, mas madodoble yung bayad. Pag sa akin, no, libre na. Walang bayad. May bayad, yung drop lang, magkano lang yon. Pag drop nito, no, magkano lang ibabayad nila? $30 lang. Na drop plus untarp, $45 lang.
Pagka ipapadeliver nila to sa city driver from yard namin hanggang dun sa pagdideliveran nito, 8 hours, no? So 8 hours, $30 per hour pag puti, no? So malaki ang, may nag-aksidente rito. Ayan, nagbanggaan mga kapatid, bago lang, nagkadurog-durog. Nagmamadali ka, ganyan ang mangyayari, no? Yung bago lang yan, fresh na fresh, no? Mabilis yan, nagmamadali yan. Dito mga puti, nagmamadali yan mga yan. So, baka hindi nag-stop yung nandun, ano? In 600 meters, Bangga siya. turn right on second line east. Kailangan dito, titignan mo yung ano, dahil may nangyayari yung nangyari doon, di ba? Yung nangyayari sa'yo dito pagka hindi mo tinignan. Nako. Hindi tayo umabot. Hindi tayo umabot sa pakaliwa. Ayan, So hindi tayo pwede basta-basta tatawid dyan kahit nakaganin yan, kasi maraming sasakyan ngayon. Yung green kanina nakita nyo, no? Pagka libre naman, pwede kang kumaliwa, no? Pero dahil mahaba tayo at city to, no? Hindi natin gagawin yun, no? Hindi natin gagawin yun. Doon tayo sa safe side. Tayo na lang natin yung green arrow, tsaka tayo tatawid. Pabayaan natin nasa likod na mabisit sila. Kasi ang iniisip nila, ba't di ka tumawid? Ano naman, hindi nila alam na ang tagal natin bago makatawid dyan, ilang seconds, no? Yung pagbelo mo pa lang, ilang seconds na yon. Tapos pagliko mo ganyan, may parating na, diba? Right of way nila yan. Hindi natin gagawin yun pagka ganitong busy street, ano? Hintayin na lang natin yung green arrow. Pag sa road test, kailangan doon ka lilipat sa kaliwa. Pero dahil hindi naman road test to, doon ka na sa posisyon mo. Turn left on Industrial Park Crest. Ito na yung way na to, pabalik na to ng papunta na ng Winnipeg to, no? Nag-detour lang tayo dahil doon tayo padiretso tayo dapat doon. Kailangan natin dumaan dito sa sa Flying J para makapaligo tayo, makakain then makapaligo, no? So yun mga kapatid, mamaya uli kita-kita tayo sa daan. Mag-ano lang ako, mga dapat kong gawin, kain, ligo. Good morning mga kapatid, good morning. Hindi tayo didiretso sa ating drop-off location, dito tayo didiretso sa on route sa truck stop dito sa may Barrie. Kasi bukas pa ang delivery ng load natin. Hintayin natin, baka magkaroon ng milagro, i-accept tayo para i-unload today. Pero more likely, it will be tomorrow morning
para sa ating unload. So nag-U-turn ako from galing ako ng 400 highway 400. Nag-exit ako para mag U-turn. In 1.5 kilometers, keep right. Pabalik ng west, para makalipat ako sa truck stop. Actually same way naman yung pagdadrapan ko, it's like 5 kilometers away mula dito sa truck stop na pag-i-stopan ko. So dito tayo mag-i-stay for the day and maybe until tonight, kasi kagaya ng sinabi ng ating dispatch na kailangan natin na i-deliver bukas pa ng umaga. So ito na yung on route truck stop. Nag-stop din ako dito from time to time kapag pabalik na ako ng Winnipeg pag wala ng oras. So for sure tanghaling tapat, maraming In 400 meters, arrive at IV maraming on the space right. dito para sa truck, dahil nag-alisan na sila. Mamayang hapon ulit ito mapupuno. So okay lang, may washroom dito, may mga kainan, ganyan. So walang magiging problema rito kung dito tayo mag-i-stay hanggang bukas bago tayo pumunta dun sa ating Arriving at IV delivery on the location. right. Itong F-150 na to nagmamadali, ano ba, bibili ka lang ng kape, parang para siyang nakawala sa Please drive to highlighted route. So try na natin dito na meron pang nakapark. Sana kung wala nang nakapark dyan, pasok na tayo dyan. Itong may Atlas na to. So dito tayo papasok sa tabi nito. Think kasya tayo dito. Let's see. Parang maiksi dito, doon tayo. Huwag tayo dyan kasi maliit yung space na yun para sa mga RV yan eh. Doon tayo papasok sa space na para sa truck. Ito mga para sa truck na itong mga to. Yun, aalis na to. So kunin na, hindi, parang space ba yan? Yeah, space itong nandito. Dito na tayo po posisyon sa pinakagilid, para wala nang abala masyado dito sa atin. So LOB only. Hindi na. Saan mo ako gusto paposisyonin? Okay lang ako dito. Dito na ako eh. Hindi naman nasusunod yan. So I think ito na ang ating magiging pahingahan hanggang bukas ng umaga, So mag-aasikaso ako ng mga gamit, gagawa ako ng report, maglilinis ako ng truck, and then kapag okay na uli mamaya lahat, mag-edit tayo ng ating video para meron tayong may upload. Good morning mga kapatid, good morning. We are ready sa ating delivery ngayong umaga. Tapos na ang ating pre-trip inspection. Pupunta na tayo sa delivery natin. Around 5 kilometers away lang. So samahan nyo ako mga kapatid. Tag-test lang tayo para sure ball.
Okay. So nagstay tayo dyan ano, sa Barrie en route. Simula kahapon ng tanghali ano, In 12 3.5 PM kilometers, take exit 96A on the right. hanggang to ngayong Dunlop umaga. Street East. So magandang sikat ng araw. Hopefully dire-diretso yan na ganyan. Let's see kung makakadaan tayo ng Highway 17 mamaya, no? Or mag-Highway 11 tayo. Checkin muna natin sa 511 kung saan nang open at mas maraming dry na daan. Okay, dito tayo sa Barrie, Ontario. So medyo paghahapon marami tayong oras, nakapag-edit tayo ng In 2.5 isang video, no? kilometers, take exit 96A on the right to Dunlop Street East. And nakapaglinis tayo ng truck, no? Yung mga singit-singit ng truck na-vacuum natin, ano? Although dito sa harap medyo hindi kasi kailangan alisin yung mga laman. Later on na lang pag-uwi ko. Pero yung sa likod, okay, malinis na malinis pa dito na linis natin. And after ma-drop natin itong load natin, diretso tayo sa Almer Yard namin, no? Sa New Hope Yard dito sa Ontario. Hopefully pagdating ko doon, yung preloaded trailer is nandun na. Yung loaded na trailer nandun na manggagaling ng Harrow. Street nila, yun ang In entrance. 400 meters, turn right on John Street. John Street. Ano ba to? Army Navy. Ayun, sa traffic light siguro. O hindi, ito. O, tama. Turn right on John Street. So ito, kakainin natin ito, no? Uy, wala. Umabot na. Pero kainin na natin to. Pagka ganyang corner, gitnaan mo na to. No? Gitnaan mo na to. Para wala nang sisingit dito sa kaliwa mo. Para makakanan ka, no? Ito naman, sumingit pa tong siraulo na to. Uy, brother, nakita mo nang kinain ko na yung dalawa, sumingit ka pa rin. In 400 meters, Hindi mo arrive at gagawin yun, no? 181 John Oo, Street, yun, no? bearing Ontario L4 and 2L4. Sasabit ka rin sa ano. Tapos pag may nakaposisyon doon na nasa sakyan, wala. Kailangan talaga yun, malupit na button hook yun. So ito yung company. Ay hindi, doon pa. Ako, may nauna pa. Ay hindi. Alam ko ito yung magdi-deliver din to. Doon pa ako sa kabila. So magtatanong tayo dito kung saan yung pasukan, ano? Moore's Packaging tayo eh.
arriving at 181 John Street, Barrie, Ontario L4 and 2L4, on the left. No, doon sa no trucks allowed. Doon sa kabila. Doon sa kabila yan. Ito yung ano nila. Ito yung ano nila, oh. Paano ka dyan mag-atras, no? Pahirapan yata. Pero hindi nila ako pwedeng paatrasin sa ano eh, sa dock nila. Kasi nga, equipment nila to eh. Hindi naman to materials eh, na delivery sa kanila eh. Ano to? Anong tawag dito? Bali, ano nila to? Machinery, no? Packaging, ano eh, pneumatic roller. Kasi packaging ang ginagawa ng mga to eh, no? So itong load ko na to, i-unload nila ako niyan sa open area kasi nga mukhang masikip dun ah. Hindi ako pwede dito. Kailangan dito lang muna tayo, no? Kasi tingnan mo, nagkalat na sila yan, no? So may banda dun sa kabilang ano, side. Layo ng nilakad ko. So dandahanin na lang natin ito pa. Hindi na under yung clock natin, ano? So mag-a-untarp tayo, medyo malamig ah. Pero okay lang, may araw kasi. O tsaka konti lang yung hangin. So ready na yung guantes natin, ano. Gigilid tayo doon sa pinaka-side na ganyan, doon sa kabilang side. And then doon tayo mag-a-untarp. Ewan ko kung paano nila i-unload yung ano ko. Kasi sa dock daw ako ganyan eh, sa ganyan dock eh, napapasok. So paano nila i-untarp, di ba? I mean paano nila i-unload sa ano, sa ganun ano. I doubt na ma-unload nila sa ganun. So kapag reefer ka and then dry van, sa mga ganito ang aatrasan mo. Makaka-experience ka na ganito, oh. Yung 7 yung paatras mo ng ano. May experience. Na-experience ko yan nung nandun ako sa unang company ko. Pahirapan. Lalo na dyan sa ano, sa Winnipeg, meron dyan yung ano eh. Yung meron ako dyan na ano, na hindi ko na i-atras talaga dahil mahirap talaga. Tinawag ko yung shunter, siyang pinagpa-atras ko yung shunter. Dahil mahirap talaga. Pag hindi natin kaya, eh huwag natin ipipilit, ano. Okay lang na humingi ng tulong. Pag hindi kaya. Kasi mahirap. Pagka ikaw'y naka-aksidente pa, mas mahirap. Yan yun doon, oh. Didikit na tayo halos dito sa kabilang truck, oh. Wala.
sumabit na tayo dun, ano. Oh, naararo ko na yata yung snow dun sa ano, right side eh. Diba, tamimos bumper to. So yan, dito tayo magpapark ano, sa gilid na to. Dito tayo mag-a-tarp. So dito tayo mag-a-tarp, ano, maingay mga kapatid, ano. So ayan. Tapos i-atras ko dito. Ayan, isa sa mga yan. Diyan ko i-atras mamaya. So kita-kita tayo mamaya, no, pagka natapos ko ng iyan tarp to, no. Para sa straight track lang, hindi pwede sa ano 45 degrees. Ayan. Ayan na. Yung kaya, babaliin niya lang ng gusto, no? Baling-bali. Yeah, baling-bali. Sige, kaya, baling-bali. So yung sa load natin, mga kapatid, ayan, natanggal na yung gitna, ano? Hinihila lang nila. So it takes time talaga, no? Kasi kinakaladkad lang nila eh. Inisip ko nga baka masira yung ano eh, yung trailer, ano. Hinihila lang nila eh. Pero nasa kahoy naman eh. Ayan, no? Makakaskas dyan sa ano. Tagal dito mag-unload, ano. Gagamit pa nila yung buong maghapon ko dito. Siguro matatapos to mga ano na 11:30 na yun. Matatapos to siguro mga ano, 1:00. Ay nako. Ang problema ngayon yan, hindi ako makakalabas dyan, no. Ayan, nakaharang na to eh. There's no way. Kailangan putulin niya yan. Makakalabas dyan, no? Kaarang siya ngayon.
So, maghintay lang muna tayo dito sa truck natin, ano. Nagre-regen yung truck ko eh. Sakto lang. Pagtapos ng regen nito, pwede ko nang kunin yung ano ko. Kaso hindi ako makakalabas doon. Ayan oh, nakaharang oh. Diba? Hihintayin ko pa matapos. Siguro mabilis lang naman nila i-unload yan doon. See.